Hi! Magandang umaga sa aking mga minamahal na viewers. Maligayang linggo sa inyong lahat. Sana'y punuin ang inyong araw ng tawanan, pamilya, at mga pagpapalang nagbibigay lakas ng loob. Magpahinga, mag-enjoy at huwag kalimutang magpasalamat sa magandang sandali. Ang linggo ay regalo para sa pagmoni-moni at mag-alay ng ngiti sa kapwa. Ingatan ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Maligayang linggo po. Welcome po ulit dito sa ating vlog. Panoorin natin sabay ang ating vlog na patungkol sa ating DJI Mini 4 Pro na nilagyan natin ng ND filter at ating pinalilipad dito sa paligid kung saan makikita ang mga berdeng mga dahon ng kahoy at iba pang mga halaman. At ito ay nakapalibot sa mga komunidad kung saan makikita natin kung gaano kaganda ang lugar mula dito sa Alapaap. Mga kaibigan, ipahintulot na magbahagi tayo ng salita mula sa Biblia, mula sa aklat ng Genesis 2:15. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Mga kaibigan, tayo ay magpatuloy na. Habang sumisilip ang araw sa ulap, tila hinihimok tayong sumabay sa paglalakbay ng DJI Mini 4 Pro sa kamay ng isang malikhaing videographer. Ang drone na ito ay hindi lang gadget, kundi mata na naghahanap ng kagandahan sa bawat sulok. Gamit ang ND filter, kontrolado ang liwanag, tila pintor. Pansinin ang galaw. Ang paglipad nito ay parang sayaw. Mula sa dramatic na crane shot hanggang sa pag-follow sa isang maglalakbay, tila sinasabayan ng drone ang kwento ng inyong adventure. At sa bawat dulo ng footage, isang maaliwalas na paalala. Ang teknolohiya, kapag ginabayan ng malikhaing mata, ay nagbibigay ng buhay sa mga ordinaryong sandali. Kaya sa susunod na lalakbay ka, huwag kalimutan, ang DJI Mini 4 Pro kasama ang kanyang ND filter ay hindi lang drone. Ito'y iyong kasama sa pagsulat ng visual na kwento. Fly high, shoot smarter, at hayaang magiging pelikula ang iyong mga alaala. Sa bawat komunidad, may isang kwento ng kalikasan ang naghihintay. Ang mga lunti ang kagubatan na tila nagbubulong ng kasaysayan, ang mga ilog na kumakanta sa pagitan ng mga puno, at ang mga bukirin na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang kapaligiran dito'y hindi lang tanawin, ito'y buhay na bahagi ng pang-araw-araw. Isipin ang mga bakuran na puno ng halaman, ang mga gumagala na naglalaro sa araw, ang mga puno ng nyog na nag-aabot sa langit, at ang mga palayan na nagkikislapan sa dilaw ng umaga. Sa gitna nito'y naririnig mo ang tanawin ng mga bata, ang mga kwentuhan ng matatanda sa ilalim ng malawak na mangga, at ang huni ng mga ibon na tila nagpapasalamat sa yaman ng lugar. Ang mga daan ay hindi lamang isang landas. Ito ay nag-uugnay sa atin sa iba't ibang lugar at mga tao. Sa bawat kurbada ng daan, may bagong pag-asa, bagong simula. Ang daan ay saksi ng ating mga paglalakbay, sa ating mga pangarap, at sa ating mga alaala. Mag-ingat sa daan, ang kaligtasan ay palaging dapat unahin. Ang buhay ay parang daan,
May mga liko, may mga lubak, ngunit patuloy pa rin tayong sumusulong. Sa gitna ng makulay na yapak ng buhay, ang mga dahon ng puno ang pinakatapat na tagapagbalot ng ginhawa. Bawat lunti ang talulo ay tila piraso ng kalangitan na nahulog sa lupa, sariwa, makislap at puno ng buhay. Kapag tinanglaw ng araw, nagiging malambing na kulay ng peridot ang mga ito. Kapag umulan, nang huhumiyaw naman ang masidhing esmeralda. Ang mga dahon ng original na green screen, kalikasan, sa likod ng mga ito, nagtatagpo ang mga kwento. Ang paglaki ng mga bata sa ilalim ng puno ng mangga, ang pagsayaw ng mga paru-paro sa tangkay, at ang pagyapak ng mga unang patak ng ulan sa panahon ng tag-ulan. Kahit sa simpleng pag-inog ng hangin, nagiging musika ang bawat ugong at kalansing ng mga dahon. Tila ba kinakausap tayo ng mundo? Ngunit, higit sa kagandahan, ang berdeng kumot na ito ay handa ng pag-asa. Ito ay tanda ng pag-asa, mga kaibigan. Sa bawat pag-usbong ng bagong dahon, naaalala tayo na ang kalikasan ay laging handang magpatawad. Kahit na tayo'y sumira, handa itong magbihis muli ng luntian, magbigay ng lilim sa pagal, at nagsisilbing tahanan sa mga ligaw na ibon. Kaya sa susunod na mapapadaan ka sa isang puno, sandali mong sulyapin ang kanyang mga dahon. Sa likod ng bawat luntian, may nakaukit na aral. Ang tunay na kagandahan ay hindi nagmamadali. Ito'y dahan-dahang sumisibol, tahimik na naglilingkod, at walang sawang nagpapaalala tayo'y bahagi ng isang mundong dapat ingatan. Ang bughaw na himpapawid ay tila walang hanggang canvas ng may likha. Isang kawalan ng hangganan na puno ng katahimikan at pag-asa. Sa umaga, ito'y nagigising na may malalambing na kulay ng lavender, naghahanda sa pagsalubong sa ginintoang ngiti ng araw. Sa tanghali, nagiging masigla itong sapphire, kumakapit sa init ng mundo habang nagpapadala ng liwanag sa mga puno, sa mga dagat, at sa mukha ng mga naglalakbay. Ang mga ulap ay kanyang mga brush stroke. Minsan manipis na wisik ng puti, minsan na may makapal na anino ng kulog. Ngunit kahit anong itsura nito, ang langit ay laging handang magsilbing salamin ng ating mga damdamin. Kapag tayo'y malungkot, magiging maulap ito. Kapag tayo masigla, magliliwanag ito ng walang sawang azole. Sa ilalim ng kanyang yakap, nagiging posible ang lahat. Ang mga ibon ay nagiging masaya at nagiging malaya. Ang mga pangarap ay nagiging walang takot, at ang mga mata natin ay natututong tumingala kahit sa gabi. Kapag pinalitan ito ng mga bituin, ang kanyang pag-alis ay parang paalala. Bukas, muling sisikat ang araw, muling magiging bughaw ang ating mundo. Kaya sa susunod na lilingon ka sa itaas, tandaan mo, ang langit ay hindi lang tela ng buhay. Ito ay simbolo ng pag-asa. Isang pangako na ang mundo, gaano man kabigat ang mga problema, ay laging may puwang para sa liwanag at himala. Ang mga bahay sa subdivision ay parang mga nota ng isang himig. Nagkakaiba ang disenyo,
ngunit nagtutugba sa ritmo ng pamayanan. Bawat isa ay may kanya-kanyang karakter. Ang bubong na tila nakangiti sa init ng araw. Ang mga pintuang pastel na nagpapahid ng kalmado. At ang mga harden na naghahain ng luntian sa harapan. Sa umaga, ang subdivision ay gumigising kasabay ang tunog ng mga kapihang kumukulo. Kumukulo ng mga batang nagmamadali sa eskwela at ang mga kotse na dahan-dahang sumasabay sa kalsada at ang mga bakod na puti o itim ay hindi hadlang. Sa halip, ito'y simbolo ng respeto, ng espasyo at katahimikan ng bawat pamilya. Kapag dapit hapon, nagiging tanawin ito ng init ng pagsasama. May mga inang nagtatawanan habang nag-aabot ng merienda. Ang mga tatay ay nag-aayos ng mga halaman sa gilid ng garahe at ang mga teenager ay naglalakad kasabay ng paglubog ng araw. Ang mga ilaw ng bintana ay unti-unting sumisindi, parang ang mga bituin sa lupa na nagsasabing nandito ang tahanan. Ngunit higit sa mga pader at bubong, ang subdivision ay kwento ng pag-unlad na may puso. Oo, moderno ang mga poste at maayos ang mga drainage, ngunit ang tunay na yaman nito'y nasa mga ngiti ng mga kapitbahay, sa pagtulong sa panahon ng bagyo, at sa mga simpleng good morning po. Sa mga guardhouse, dito ang progreso'y hindi lamang semento, kundi pagkakaisa. Ang mga puno ay hindi lamang dekorasyon sa ating paligid. Sila ang mga hindi nakikilalang bayani ng ating mundo. Bawat dahon, bawat sanga at ugat ay may misyon. Magbigay ng buhay. Yan ang kanilang misyon. Una, sila ang mga natural na air purifier. Habang humihinga tayo, ang mga puno'y tahimik na sumisipsip ng carbon dioxide at naglalabas ng sariwang oxygen. Parang mga lungs ng humihinga. Ginagawa nilang malinis ang hangin na ating nilalanghap. Pangalawa, sila ang natural na umbrella ng kalikasan. Sa ilalim ng kanilang mga sanga, nagkukubli ang mga tao sa tirik ng araw. Naglalaro ang mga bata sa naligtas sa lilim at nagpapahinga ang mga hayop na malamig sa silong nito. Ang mga ugat nito'y parang mga kamay na humahagupit at kumakapit sa lupa. Sumasala sa baha, pumipigil sa erosion at nagpapatibay sa mga bundok. Sa mga sakuna, sila ang unang depensa. Sa mga sakahan, sila ang tagapag-alaga ng lupa at tubig. Higit sa lahat, ang mga puno'y nagdudulot ng kalinawan ng isip. Ayon sa siyensya, ang paglalakad sa gitna ng mga puno ay nagpapababa ng stress, nagpapasigla ng pagkakamalikhain at nagpapagaling ng pagod. Yung mga pagod sa puso ay kanyang pinapakalma. Ang huni ng mga ibon sa mga sanga, ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan at ang aninong gumuguhit sa lupa. Lahat ng ito'y regalo ng kalikasan. Nagpapaalala, tayo'y bahagi ng isang mas malaking siklo or cycle ng buhay, cycle of life. Kaya sa bawat punong ating itinanim, hindi lamang tayo naghuhulog ng binhi, tayo'y nag-iiwan ng mana, isang mundo ng mas malinis, mas malamig at puno ng pag-asa para sa susunod na henerasyon.
Ang mga puno ay hindi lamang halaman. Sila ang mga tahimik na kasangga sa laban kontra climate change. Ang tagapag-ingat ng kagandahan at ang mga buhay na saksi na ang kalikasan ay kanyang maghilom basta't tayo'y magtutulungan. Ang pagpapalipad ng drone ay isang sining at ang ND filter ang ating brush na para makalikha ng mas magagandang obra sa himpapawid. Kung wala kang ND filter, para kang nagpipinta sa canvas na sobrang maliwanag, masyadong exposed, kulang sa detalye. Ang ND filter o neutral density filter ay parang sunglasses para sa ating drone or sa ating camera. Binabawasan nito ang dami ng liwanag na pumapasok sa lens. Kaya kahit tirik ang araw, makukuha mo pa rin ang tamang exposure. Ito'y lalong mahalaga kapag mag-video dahil nagbibigay ito ng mas natural na motion blur. Yung parang pelikula ang dating ng video mo, hindi choppy o hindi rin digital. Kapag ginamit mo ang ND filter, mas makokontrol mo ang shutter speed ng camera. Ibig sabihin, kahit maliwanag, pwede kang gumamit ng mas mabagal na shutter speed para sa mas magiging smooth ang galaw ng ating video. At dahil nababawasan ang liwanag, mas malaya ka na magbukas ng aperture para makakuha ng shallow depth of field. Yung nakafocus lang sa subject mo at malabo ng background. Mga kaibigan, ang tanong natin ngayon ay mas mainam ba na gumamit ng ND filter sa ating drone camera para sa ating ginagawang mga drone footage? Ang sagot po ay malaking oo. Mas mainam ang paggamit ng ND filter sa drone footage lalo na sa mga sumusunod na sitwasyon. At ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang ND filter. Una, tamang exposure na maliwanag na liwanag. Kapag tirik ang araw o sobrang liwanag, madaling ma-overexpose ang ating footage. Ang ND filter, halimbawa ND16 or ND32, ay parang sunglasses na nagbabalanse sa liwanag para hindi masunog ang mga detalye na kailangan natin, katulad ng dagat o lupa o tubig. Pangalawa, makinis na motion blur. Para sa cinematic na dating, kailangan na 1/2 by ang ating shutter speed ng frame rate. Halimbawa, 24 FPS or frame per seconds hanggang sa 1/50 ang shutter. Ang ND filter nang nagpapahintulot na bumabagal ang shutter speed kapag maliwanag para smooth ang galaw ng ating mga alon, ulap o sasakyan. Mas malalim na kulay, ito ay ang pangatlo, na mas malalim na kulay at contrast, kababawasan ang glare mula sa tubig o sa baso. Kaya mas vibrant at natural ang mga kulay. Halimbawa, ang asul ng dagat ay magiging mas malalim at ang mga ulap ay may mga malinaw na texture. At ang pang-apat, ito ay protection sa lens. Ito ay dagdag na shield dito sa laban sa alikabok, sa buhangin o gasgas habang nagpapalipad tayo ng ating drone. Kailan ba dapat gamitin ang mga ating ND filters? Ang ND16 kapag maulap o mahinang liwanag. Ang ND32 at ang ND64 kapag tirik na ang araw
beach o snowy areas. At ang ND8 kapag golden hour o yung malabong liwanag. Subukan ang iba't ibang ND filters at panoorin ang pagkakaiba ng iyong footage. Ang professional na dating ng iyong drone video ay madalas nasa detalye at ang ND filter ang sikreto para dito. At maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!